Good day! This is Chan of Chan Limited Life at today, ipapakita natin ang part 5 ng newbie car tip series natin entitled 7 Random Tips for New Car Owners and Drivers Fuel Saving Tips Edition. Pero bago natin simulan mga ka-Chanli, eto muna! Let's go! So far, maganda naman ang feedback sa car tip series natin, kaya pang 5 na agad natin to. This time, usapang fuel efficiency naman tayo. Simple and straightforward tricks lang ang i-share natin today para madaling masundan ng nakararami. Simulan na natin. 7 Random Tips for New Car Owners and Drivers Part 5 Fuel Saving Tips Edition. Number 1, leave early. Yes, you heard it right. Ito yung simplest fuel saving tip na alam ko. Yung pag-alis ng 5 to 10 minutes earlier than usual will make our drive more relaxed. Meaning, sakto lang ang bigat ng apak natin sa gas at preno, knowing na hindi natin kailangang magmadali, less aggressive din tayo sa kalsada. Most likely, mas patient at mas mapagbigay din tayo sa iba. Hindi tayo masyadong tututok sa unahan, kaya less ang sudden acceleration at rapid braking natin. As a result, mas nagiging efficient ang pagmamaneho natin. Number 2, plan your next move. Sa pagmamaneho, may benefit ang pagpaplano ng next maneuver natin. By being aware at mindful sa next move na gagawin natin, will make our trip more economical. Of course, do this with caution, safety first tayo. Kunyari, approaching tayo sa intersection na naka-red ang traffic light, some drivers will speed up tas biglang magbe-brake ng malakas. Siguro para di sila maunahan o masingitan sa pwesto. But this will kill car's momentum. Minsan, delikado din gawin to. Kaya my tip will be different. Kung nakita naman nating red na ang traffic light at malapit ng mag-green, dahan-dahang pagpreno lang ang gawin natin. Slowly decelerate. Alalay at swabe lang. Mas safer to. Ipaabot tayo sa green without stopping, better yon. This move will conserve car's kinetic energy and momentum. Again, do this safely. Huwag ipilit. Case-to-case basis pa rin to. Sa katagalan, matatansya naman natin kung pwede natin gawin to o hindi. Another one, kung paakyat tayo sa incline roads like viaduct, ramp, or skyway, bilisan natin ng konti ang takbo bago pa magsimula yung slope. This will build momentum. Dahil sa buwelo, less effort ang kotse sa pag-akyat na maglilid sa gas savings. Number 3, strategize your parking. If possible, maghanap tayo ng potential parking area in advance, lalo na sa mga lugar na hindi tayo pamilyar. Malakas sa fuel ang magpaikot-ikot para makahanap ng parking spot. Also, kung wala naman tayong kasamang senior, pregnant or PWD at wala ka namang gout, choose the first best available parking spot na makikita natin. Gawin din natin yan kung aware tayong pahirapan ng parking sa area na napuntahan natin. Lalo na pag Christmas season na sobrang precious ang parking spot sa mga malls at establishments. Likewise, choose covered parking. If possible, less time ang need natin para palamigin ng kotse versus sa auto na nakabilad sa araw. Less cooling time, less fuel consumption. Number 4, use economy mode in traffic. Most likely, may eco mode or economy button na ang mga bagong kotse ngayon. Eco mode works by restricting engine and aircon and transmission performance to give us better fuel economy. Kaya it pays to know when to use eco mode. Trust me, game changer to, especially sa village and city driving. Effective din ito sa moderate to heavy traffic. Surely, eco mode will save us a lot of fuel. Natest na natin yan. Yung iba, ayaw mag-eco mode sa traffic kasi nahihinaan sa hatak ng makina. Tas mas hilaw din kasi ang lamig ng aircon. Kaya you decide if worth it ba yung cons ng eco mode sa fuel money na matitipid natin. Pero dahil fuel saving tips ang topic natin today, pag traffic, i-eco mode mo na yan. Before natin ituloy mga ka-Chanli, ikaw ba,
Ano ang mga fuel saving tips na pwede mong i-share sa amin ngayong medyo mahal ang presyo ng gasolina? Post mo naman sa comment section para mabasa ng mga viewers natin at matulungan natin sila. Huwag nyo rin kalimutang mag-like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel, TikTok at Facebook page para ma-notify ka sa mga updates. Number 5. Do not tailgate. Observe 3-second rule in driving. Huwag tumutok. Hindi lang to for our safety, this will also conserve car's momentum. Frequent braking dahil too small ang allowance natin sa unahan will cost us more fuel in the long run. Those extra seconds will give us enough time to decide whether we will stop the vehicle or change lanes. Marami na akong nakitang drivers na mahilig tumutok tas naiipit lalo sa traffic the moment na pumreno yung nasa unahan nila. Di kasi sila nag-allot ng allowance para makalipat ng lane. Number 6. Properly inflate your tires. Safer at mas tatagal ang gulong natin kung tama ang tire pressure nito. Always follow the recommended tire pressure na nasa driver's side ng kotse. This will reduce drag on the road kaya mas tipid sa gasolina. Underinflated tires can lower gas mileage by about 0.2% for every 1 PSA drop in the average pressure of all tires. This will slowly lower our fuel efficiency. Pwede rin tayong bumili ng tire pressure monitoring system para ma-check natin once in a while if need na ba nating pahanginan ng gulong. Or kung nagtitipid ka naman, make it a habit na magpa-inflate at least once a month after natin magpa-refuel. Number 7. Remove excess weight. Check natin yung trunk ng kotse, ipalinang pwede namang alisin. Kung bihira ka naman mag-camping, baka pwede naman nating alisin yung camping gears mo. Yung cooler, need ba palagi nasa trunk? Yung 1 galong tubig, ganun ba kadami ang need mong reserve for emergency? This will free up space and weight, at the same time mas magiging fuel efficient ang kotse. Those extra kilos kasi additional load sa engine na nakakalakas sa konsumo ng gasolina. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Limited Life, and follow my other social media accounts for more related content. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli. Drive safely. Ingat!